ba? At naririnig ko na bubulakbol ka na lang doon sa school. Hindi ka na ba nag-aaral ng mabuti? Hindi na ikaw to. Nagpapakahirap ako sa trabaho. 3 trabaho yung pinapasukan ko kung alam mo lang. Para may makain tayong dalawa, may maibili tayo ng mga pangangailangan natin. Tsaka, pang-paaral mo. Kasi ikaw na lang ang pag-asa kasi tayong dalawa na lang. Alam mo naman wala na silang mama at papa. Sino pang mabubuhay sa ating dalawa? Kaya nga ako nagpapakahirap sa trabaho para lang may taguyod natin yung pamilya natin kasi tayo na lang dalawa. Yan si ate. Ay naku, hindi ko talaga alam kung anong pinuputok ng butsi niya. Akala mo naman talaga, kaya niya kaming buhayin. Nagbuntis pa. Wala na nga kaming magulang. Tatanga-tanga pa, nagpabuntis pa. Naakala mo naman talaga, kaya niya kaming buhayin. Diyos ko po. Tapos ngayon, sasabihan niya ako nagbubulakbol? Anong nagbubulakbol? Dito na nga lang ako nagiging masaya. Hindi pa pwede. Kasi para siya na lang lagi yung tama. Hindi ko talaga magets kung bakit nandito pa ako. Sana na lang talaga, umalis na lang ako nung nawala sila mama. Kasi ano bang gagawin ko dito? Ay, nako. Hindi naman sa pinagbabawalan kitang maging masaya. Gusto kong maging masaya ka, pero wag mo namang pabayaan yung pag-aaral mo. Para hindi masayang yung pinaghihirapan ko pagtatrabaho. Kumakayod ako araw-araw para maituwid natin yung kailangan natin maituwid. Action. Hindi mo ko pinagbabawalan? Talaga ba? Gusto mo akong maging masaya? Pero anong gusto mo? Narito lang ako sa bahay. Nagkukulong. Diyos ko naman, may isip ako. Kaya kong magdesisyon sa sarili kong buhay. Tsaka, yan na lang ba lagi? Binubuhay mo ko? Hindi ka nga sure kung okay pa yung anak mo? Nasa sinapupunan mo pa lang hanggang ngayon. Diyos ko naman, before sana nagpabuntis, inisip mo man lang sana na nandito pa ako. Hindi yung bilang ka ng bilang. Gusto mo ako maging masaya, pero tingnan mo ako. Masaya. Ganito ba yung mukha ng masaya? Tingnan mo naman ako. Nahihirapan din ako. Kaya ako ganito. Kasi nga nawalan ako ng magulang. Tapos ngayon hindi ko alam kung nandyan ka pa ba. Kung kaya pa ba kitang maging ate. Oh, Bunso, kamusta yung pag-aaral mo? Naku, ang kakapagod talaga sa school ate. Alam mo ba? Diyos ko po, ang daming assignment. Diyos Di ba ko. kakatapos lang ng midterm exam niyo? Kamusta naman yung resulta? Nako, ayaw sabihin ng teacher namin. Alam mo bakit? Parang surprise daw. Makikita mo naman dun sa... Dapat wala kang bagsak. Yes, of course, ate. Ano ka ba? Ang galing ko kaya. Tsaka ano ka ba, ate? Hindi ko sasayangin yung paghihirap mo. Tsaka, malaki-laki na si baby. Dapat lang ha, kasi alam mo naman yung trabaho ko. Of course. Ako pa ba? Galing ko kaya. Teka lang, nakapag-saing ka na ba? Hindi pa. Sige, okay ikaw lang. na. Okay lang, kakain na lang tayo sa labas. Wow, very good. Ang bait-bait talaga ng ate ko. Kaya na love kita. Diyos ko po naman. Love na love kita eh. Ganyan si Bunso. Kahit alam kong nagsisinungaling na siya, kinukonsinti ko na lang. Kasi mahal ko siya. Tsaka siya na lang yung nag-iisa kong kapatid. Tsaka ayokong masaktan yung damdamin niya. Wala na kasi kaming mama at papa. Kami na lang dalawa kaya. Tsaka wala namang magdadamayan kundi kaming dalawa na lang. Kaya ayoko siyang masaktan kahit alam kong nagsisinungaling siya sa akin. Yan si ate. Tingnan mo, nagbabait-baita na naman yung Santa Santita. Diyos ko naman. Hindi niya na ako madadala sa ganyan. Kahit paano sabihin niya. Bata pa lang kami, wala na kami kinilalang ama. Iniwan na nga kami. Nanay na lang yung meron kami. Tapos ano nangyari? Nung nalamang buntis siya, ayun, inatake. Tingnan mo ano yung buhay ko ngayon. Naghihirap ako, nagiging pariwara ako. Dahil sa malandi kong ate. Teka lang, magle-lipstick muna ako ha, kasi alam mo na, duty na naman ako bago tayo kakain sa labas. Okay.
Ano, ready ka na? Tara na. Let's Go! Oh, natapos din. Napakainit talaga sa labas. Ay, naku si ate. Malandi na nga, burara pa. Diyos ko naman. Ba't niya naman iniwan cellphone niya dito? Teka. Letter pa to para sa akin? Para sa akin, kapatid. Alam kong matagal na tayong hindi nagkaintindihan. Alam ko rin namang maraming beses nang naiinis ka sa akin. Na sinasabihan akong masyado akong stricto, masyadong mahigpit, at parang hindi kita tinatawag bilang kapatid, kundi parang bata. Gusto kong magpasalamat sa'yo. Salamat dahil binigyan ako ng Diyos ng kapatid na katulad mo. Kahit gaano pa tayo kadalas mag-away o magkagalit, ikaw lang ang natitira kong pamilya. Ikaw lang ang naging sandalan ko at dahilan kung bakit ako lumalaban sa araw-araw. Patawad kung naging sobrang higpit ko sa'yo. Patawad kung lagi kitang pinagsasabihan at pinagagalitan. Ginagawa ko lang yun dahil ayaw kong mangyari sa'yo ang mga nangyari sa akin. Ang arte, drama talaga. Ayokong maranasan mo ang hirap at sakit na dinadala ko ngayon. Talaga ba? Gusto kong maging maayos ang buhay mo, kaya pilit kitang pinipigilan sa mga maling gawain. Pero bunso, may matagal na akong tinatago. Isang katotohanang sobrang bigat sa dibdib at hirap aminin. Alam mo ba kung bakit ako naghihirap? Kung bakit ako may dinadala ngayon? Hindi dahil sa kapabayaan ko. Hindi dahil sa kalokohan. Kinahasa ako ng aming natin noon. Ginawa niya yun habang wala ka at habang nagtatrabaho ako para may maiuwi tayong pagkain. Takot ako magsabi noon dahil natatakot ako sa mangyayari. Natakot ako para sa ating dalawa. At ang pinakamasakit, doon din nagsimula ang lahat. Noong nalaman ni Mama ang nangyari. Sobrang gulat at galit siya. Hindi niya kinaya ang pangyayari at doon siya inatake sa puso. Nawalan siya ng malay at hindi nila kayang lumaligtan. Ang sakit na dinanas ko, ang kahihiyan at ang pangyayari ngayon ang naging dahilan kung bakit nawala sa akin si Mama. Kaya please, patawarin mo ako. Patawad kung naging stricto ako. Patawad sa lahat ng pagkukulang. At sana maintindihan mo kung bakit ganito na lang ang buhay natin ngayon. Mahal na mahal kita, bunso. Nagmamahal, Ate Alex. Hello? Ate ko po. Pasensya ka na, pero siguro sa mabuti babalik ako sa inyo. Ano nangyari? Nandito po kami ngayon sa mall. Kasi yung ate mo po, nabundol ng truck. Saka hindi niya na pinakaya, kaya nawala na siya ng buhay. Nandito siya sa baba ng General Hospital. Malapit lang po kayo, punta na lang po kayo. Anong morgue? Anong nabundol? Kasama ko lang siya kanina. Anong nangyayari? Pasensya ka naman. Wala pong kami magagawa. Ate! Hindi ba na ako nakahingi ng patawad? Ate! Hindi ba na ako nakahingi ng patawad? Bakit tinago mo sa akin ang lahat? Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Wala na si Mama. Wala ka na rin. Tapos ngayon mo na sinabi sa akin ang lahat. Anong gagawin? Ganyan si Bunso. Kahit alam ko nagsisinungaling na siya, kinukonsinti ko na lang. Kasi mahal ko siya, tsaka siya na lang. Buhay kong sasalin ang bigat ng pagsisisi ng pagkawalaan niyo. Hindi lang ikaw, ate. Pati yung pamangkin ko. Ano na gagawin ko ngayon? Ano yung damdamin
damdamin niya. Wala na kasi kami mama at papa. Kami na lang dalawa kaya. Tsaka wala namang magdadamayan, hindi kaming dalawa na lang kaya ayaw ko siyang masaktan kahit ano.